Okay, muli pong nagbabalik ang inyong kaibigan, The Explorer po, Ilocano Explorer. Mainit pa rin po hanggang ngayon ang mga usapan tungkol po dito sa ginawang pagdinig ni Senator Bato. Ito pong kanyang committee na pinangungunahan niya. Kasama po dito si Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla. Yan. Alam nyo ba mga kababayan, ito naman ay dalawang parte lang itong pag-uusapan natin. Alam nyo ba, 2 beses po na nag-astang senador itong si Dr. Badoy, itong si Loren Badoy, 2 beses po siyang gustong maging senador eh. Ngayon tuloy, 2 beses din po siyang napahiya. Ay, nako talaga, Panoorin natin sandali ito, ha? Sir, may I please? With all due respect to the good general, his rantings are starting to sound like a psych patient. So, ano ang protection natin? Ano ang protection natin? Avoid the using those terms. No, as a doctor, Mr. They are Chair. offensive words. We have to respect each other. Mr. Chair, from the legal perspective, yung sinabi ni Attorney Torion. It's only for me to hear, legal or illegal, but comments like psych patient, it's not good to hear before this. Mr. Chair, Yes, as I have said, we are in agreement. I agree with you. Thank you. No need to convince me. But please let General Torre finish Sir, his presentation. Can you please let them just go out of our compound? Kasi alam ko, Abuso, meron kaming intel, 21 of September, magmamartial si Torre at forcefully paalisin kami lahat. Ihintayin pa ba natin yan? Ihintayin pa ba natin na mapuno na lahat ang mga kingdom citizen? May mga dugo na talagang dadanak. How long can we hold on? How long? How long will the suffering continue? Because of the abusive brutalization. Police, ang tao na dapat naming asahan na mag-protect sa amin. Sir, they are terrorizing, brutalizing, abusing. Thank you. Cannot General Torre. what's happening. Yeah, thank you. General Torre. You can sit down. Narinig na natin ang lahat ito. Is the decision to pull out your troops within your power? Yes, sir. Therefore, nobody is ordering you to stay put, and nobody is ordering you to continue on with the illegal search. I always consult with my superior, sir, but the ultimate decision falls into my shoulder. Okay. Nakikita mo na. Narinig mo na lahat. Kaming 3 ditong senador, we're appealing to you to please give these people peace of mind. Ibalik sa kanila yung property. Hindi mo kayang gawin yan? Mr. Chair, just to answer your question, Senator Bongo's question, what is the end game? The end game of the people of KOJC, of which I'm not a member of, but I've come to learn to love them, is the end game of every Filipino. At the end of the day, you just want to go home, you enjoy your family, you just want to worship your God in peace, you just want to sing and dance because they are a group of people that want to sing and dance. But even those simple pleasures have been taken away from them because of this petty tyrant, General Nicolas Torre. Excuse me, Mr. Chair. Yeah. Did I understand it right that you would cite him for contempt if you caught him lying? Yeah, if he's lying before this committee. He I will just set said him in contempt. he lied, Mr. Chair. Why? With that video, he said here na he denied it here that there wasn't such a video. Dr. Baroy, I just would like to tell you frankly na if General Torre is lying before this committee, as I have said a while ago, I will not hesitate to cite him in contempt. But please, do not how do you call this? Wag mong i-incite yung chair na i-contempt siya kasi magiging let me decide. Let me decide. As the chairman of this committee, I know if he is lying or not.
Ayan mga babayan, pinanood ko lang sa inyo, pinakita ko lang sa inyo, pero para sa akin, wala naman pong importansya yan. Di ba? Hayaan na natin yan. Total na pahiya naman itong si Lorraine Badoy. Ngayon, bakit ginawa po ni Senator Bato, Padilla at Bongo itong investigasyon or pagdinig patungkol po sa mga bagay na nangyayari ngayon sa KOJC? Yan ang tanong. Alam niyo po mga kababayan ko, iisa lamang ang dahilan ng mga ito. Oo, iisa lamang ang dahilan ng mga ito. Kundi para itaboy ang kapulisan. Yan ang pakay ng mga ito eh. At sa ganon, hindi na mahanap at maaresto pa itong si Kibuloy. Oo, kaibigan nila ito, kaibigan nila. Pinoprotektahan nila eh. Halatang halata naman, di ba? Kita nyo mga kababayan, sa kwento nila na walang tunnel. Oh, di ba? Wala daw bunker. Aba, naniwala naman kaagad si Senator Bato de la Rosa. Oh. Ang isa sa mga katanungan dito, bakit pilit nilang hinahadlangan ang paghahanap kay Kibuloy? Ano po? Yung paghahanap nila kay Kibuloy sa loob ng KOJC compound. Kung ang mga ito ay naniniwala at nagsasabing wala si Kibuloy sa compound, di ba? Mas magandang gawin nila sana yung ganito na lang. Bigyang laya nila ang mga kapulisan para halugugin at para mapahiya. Mapapahiya itong mga kapulisan natin sa pamumuno po ni General Torre kung nagkataon na totoong wala na at nakatakas na mula dyan sa compound. Yan, di ba? Pilit nilang gustong pahiyain itong si General Torre. So, pinakamabilis, pinakamaganda gawin nila. Ganyan na lamang, mapapahiya yan si General Torre. Pagka hinayaan nilang halughugin yung buong compound, tapos parang bula na naglaho pala dyan, si Kibuloy, ay nako, kahihiyan yan. Kung mapapanood lang po ninyo yung kabuuan po ng committee hearing na yan ng 3 senador, ano po, ito pong mga senador na lantarang supporter po ni Kibuloy, mula po sa presentasyon ni Atty. Torion hanggang sa counter presentation po ni General Torre, kayo po mismo, makikita po ninyo mga madam, mga sir, ano po, kung sino po ang mali at kung sino po ang nasa tama or nasa katwiran. Kung naging cooperative lang sana, itong mga kaanib ng KOJC, ano po, mas magiging madali. Mas lalong magiging madali sana ang mission ng ating kapulisan. Hindi po ba? Alam po nila. Itong mga miyembro po ng KOJC. Tayo, ang sambayan ng Pilipino, alam po nating lahat na mayroon pong warrant of arrest itong si Kibuloy. Ibig sabihin lamang po, mayroon siyang kinakaharap na kaso sa husgado. Yan, dapat po niyang harapin. Hindi po ba? Tanong ng taga KOJC, ano daw ba ang endgame nito? Yan, ang lamya, malambot, malambing, at parang ngay totoo pag magtanong. Ano daw ba ang endgame nito? Makakabalik pa daw po ba sila sa normal na buhay sa loob ng compound? Definitely yes. Opo. Kaya para lalong mapadali na makamit ang endgame nito at magiging normal na ulit ang buhay po sa nasabing compound, iisa lamang ang dapat po ninyong gawin po dyan. Mag-giveaway na po kayo sa mga pulis o di naman kaya isuko na ninyo si Kibuloy. Dahil kahit ano pa man ang mangyari, ano po, ang pinaka-endgame nito ay masasakote at masasakote yan si Kibuloy at ihaharap sa kasong kanyang mga kinakasangkutan. Ito po ang tandaan po ninyo mga kababayan at mga taga KOJC. Hindi po nawawala, hindi po pwedeng mawala ang kaso sa pamamagitan po ng pagtatago. Maliban na lamang po kung matsugi po. Sorry to say that. Pero sample ko lamang. Kung pumanaw o natsugi po si Kibuloy, iyan na talaga yung final end game. At nagtapos na rin yung final countdown.